Magandang araw po sa ating lahat. Good day to all of you in the name of our Lord Jesus Christ. Welcome po sa ating live stream once more. I don't know if mayroong naka-relay na ngayon yung live stream, but anyway. Well, last time, we have discussed the reasons why the death and resurrection of Jesus is based on, you guess it, based on the historical reliability of the Bible and even the historical records as well. So, ngayon, what can we do here right now? Meron po tayong i-discuss ngayon at ito po ay base, hindi ng base, no? Ito po ay ito po ay batay mismo sa clip. I guess mga almost 30-minute na clip ng isa sa mga Muslim friends natin na kung saan he gave his reasons why he think Jesus allegedly never died on the cross. Nang siste, chismis lang daw yun at hindi raw nakabase sa kung ano daw yung totoo. Well, magpasensya nyo na po yung aking tinig po ngayon. But I hope and I pray lalo pa nating may discuss ito sa kasalukuyan. Dahil nga, yun, as you could see, we'll go on to analyze his arguments now. And by God's grace, pinpoint natin, titingnan natin mabuti if his claims were true. So, yan yung slides, no? And at this point, simulan na natin po sa mismong live stream. I mean, yung mismong video kung saan nag-present siya ng mga reasons kung bakit palagay niya Christ never died and rose again from the dead. Yan mismo yung kanyang argument na ipinipresenta. Before anything else, i-share ko muna saglit. Wait a minute. Here we are. Hopefully and Lord willing, maging okay yung ating tawag dito, yung live stream. Nag-share muna ako. Saglit lang. And by the way, I hope okay po ang lahat dyan. Stay safe po tayo. Lalo na sa ngayon minsan may mga pagkakataon talaga na unexpected yung mga nangyayari sa kasalukuyan. Let us pray that God will be our protector as well. So anyway, dahil dito, let's go to the said video. Patay. Ngayon alas 3, sabi nila, dito daw namatay ang Diyos nila. Pero nagtataka po tayo sa Biblia, marami pong talata na sinasabi na hindi po alas 3. Kasi contradiction po yan. No? Contradiction po. Kaya yan po yung sinasabi po na kung saan isa pong malaking kamalian, contradiction, malaking sinasabi po na hindi po dapat tanggapin na ang Diyos ay namatay ng Biyernes, no? At pinatay ng mga tao. No? Maaari ba 'yon na ang Diyos na tagapaglikha, na tagapaglalang ay papatayin lamang ng mga taong makasalanan? Diba? Hindi po makatarungan 'yan, mga kapatid. 'Di ba? Hindi po makatarungan 'yan. Kasi unang-una yan po ay isang malaking insulto, blasphemy,
ng mga tao sa Diyos na ang dami niyong papatayin, bakit ang Diyos pa? Di ba? Kayo na po ang magpapasya, mga kapatid. Okay, so he started in his objection na ang Diyos daw ay namatay. I have no idea kung saan niya napulot yan or whatever. But when it comes on the fact that Jesus Christ died on the cross, yung kanyang human nature ang pumanaw, hindi po yung kanyang divine nature. And also, yung claim niya na hindi raw alas 3, kundi what time is it or what. Pero, let's go for this one. I hope mahanap ko yung slides. Kasi yan, kung matatandaan nyo, ito, discuss natin yung mismong reasons why Jesus really died on the cross. Batay mismo sa mga evidence yan. Siyempre, pati yung resurrection din. So, hindi pa ito hindi pa yan. Nahanap pa natin yung isa pa dito. Sorry for that, medyo hindi pa to Ayan. Bakit kailangang si Kristo pa ang mamatay? Kasi sabi niya, bakit hindi daw yung ibang tao? Bakit si Kristo pa? Which is, first and foremost, let's go on through this. Lahat po tayong mga tao are not even closer to the standards of God. Kumbaga, walang makapapantay talaga sa Diyos. We are all sinners, di ba? But anyway, dito kasi, pansin naman natin yung gospel talaga concerning to this. That Jesus died for our sins, that He was buried, that He was raised on the third day. Now, alam nating lahat, bakit kaya, wait a minute, sorry for that. Why is it that Jesus had to die for our sins? First and foremost, alam natin kung ano yung punishment for sin according to the Bible, which is, for the wages of sin is death. Tsaka, take note my friends, sabi nga, anuman yung gawain natin na mabuti, ito ay may tuturing lamang na basahan. At ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Napakalinaw po yan. Also, number 2, the promise required an innocent death. Bagamat pinaalis ng Diyos sina Adan at Eva doon sa Hardin ng Eden, He did not leave them without hope of reconciliation. Ipinangako niya na mayroong darating na tagapagligtas na siyang tatapak sa ulo ng ahas. Until then, men would sacrifice innocent lambs, showing their repentance. Showing their repentance from sin and faith in the future sacrifice from God, who would bear their penalty. God reaffirmed His promise of the sacrifice with men such as Abraham and Moses. Herein lies the beauty of God's perfect plan. What is this? God Himself provided the only sacrifice who could atone for the sins of His people. God's perfect Son, Jesus, fulfilled God's perfect requirement of God's perfect law. Yung pangalawa. Siyempre, pangatlo, naihulan na po ito sa Old Testament scriptures. Like, for example, Isaiah 53. Kung saan na-record po doon na itong si Kristo, hindi po Israel yon. No, it's not Israel. That's not Israel. It's Christ Himself. Siya yung katuparan ng hula sa Isaiah 53. So now, bukod pa dito, may mga propesiya sa Old Testament na pumupunto talaga dito sa Panginoong Jesus. Actually, John the Baptist recognized that Jesus is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Diba? Now, syempre, we know all for sure that Jesus died on the cross. Tama po. Jesus was crucified in between two criminals, but was buried in a rich man's tomb. But He did not remain in the grave because God accepted His lamb sacrifice. Natupad ang hulang yan by what?
by raising Jesus from the dead. So yun napakalinaw po naman yung hulang yun. It's as clear as day. Then, so, why Jesus had to die? Bakit pa? The Holy God cannot let sin go unpunished. To bear our own sins would be to suffer God's judgment in the flames of hell. At salamat sa Panginoon, nag-provide siya ng perpektong alay upang tayo po ay maligtas. And it is true what Jesus Christ has done. So, that's it. Kaya nga, bakit ba si Kristo yung nandoon? Right? Now, meron siyang, ayan, eto, ano daw oras namatay si Jesus sa krus? Alas 9 ba o alas 3? So, yan yung isa sa claim na, actually, we have already discussed it repeatedly, okay? Ilang ulit na po natin itong na-discuss. So, please bear with me as we go on through this. Hindi pa to. Ayan. Hindi to, Ito. Madalas, our Muslim friends quote those passages like what you have seen, like Matthew 27, 45 to 46, Mark 15 verses 33 to 34. Para sabihin, Jesus never died on the cross because of the so-called contradiction in time. Yung isa, ika-6 na oras. Yung isa naman, tanghaling tapat. Ika-9 sa Matthew, ika-3 ng hapon naman sa Mark. Tingnan natin, ano ba talagang point dito? Sang-ayon sa Roman and Jewish reckoning of time, itinala ni Mark ang Roman reckoning ng oras na gamit noon kung kaya't itinala niya na sa 12 ng tanghali, 12 o'clock in the afternoon. Nagdilim ang paligid at si Kristo Jesus ay namatay 3 o'clock in the afternoon, 3 p.m. Sa tala ni Matthew naman, ito ay ika-6 na oras, 6th hour, na siyang naglalarawan sa noon o tanghaling tapat. Yung 9th hour, syempre, hapon, 3 p.m. Matthew used Jewish reckoning of time. Mark used Roman reckoning of time. How about John 19? Gumamit din si Apostol Juan ng Roman reckoning of time din. Alas 9 nang naigawad yung hatol that Jesus will be crucified, and it happened. So take note, ang Jewish time ay magsisimula ng 6 a.m. to 6 p.m. Habang ang Roman time, hating gabi nagsisimula. So, as you could see, actually, may tuturing itong secondary detail pa rin yan. Why is it? Excuse me. Kasi Matthew, Mark, Luke, and John were united in one core. What is it? Jesus died by crucifixion. Okay? So there's no contradiction here. So at this point, let's go back here. No, nasa sa inyo na po ang pagpapasya kung yan pong Diyos na inyong sinasamba, yan ba ay totoong Diyos o baka yan ay hindi totoo na Diyos talaga? O baka nagkakamali lang po kayo mga kababayan, no? Kasi unang-una, kung ang totoong Diyos ay ang totoong Diyos ay dapat yan ay hindi dapat pinapatay ng mga tao. 'Di ba? Ang Diyos nga. Ang Diyos, ang dami niyong papatayin, bakit Diyos niyo pa? Kawawa naman 'yan. Medyo ironic siya masyado. Why? He was even made some sort of assumption that the divine nature of Jesus has been put to death. But Christians never believe in that. When we are talking about the death of Jesus on the cross, we are not talking about the divine nature of Jesus. His divine nature never ceased to exist.
hindi po nawala. I mean, hindi po namatay yung kanyang divine nature. Okay? When we are talking about the death of our Lord Jesus Christ here, we are talking about His human nature. Natural lamang naman yun. Kasi if Jesus is not truly man, paano magiging posible yung perpektong handog na yan? But if Jesus is not God, if Jesus is not unequal with the Father in nature and essence, palagay ba natin yung kanyang handog para sa kasalanan ng sangkatauhan ay tatanggapin? Malabo. Concerning to that matter, let's use some sort of example here para makita nyo. For example, yung kanilang belief that the Quran is the eternal speech of Allah. Pero meron po tayong we have a certain copy of the Quran na gawa sa paper, glue, ink. Now, let's say there is someone who will go on to burn a copy of the Quran, and he will say that the Quran, the eternal speech of Allah, has been burned. What will be your response to that? Siyempre, sasabihin, hindi. We do not believe that the eternal speech of Allah was being burned. Yung physical nature lamang daw ng Quran ang nasunog. So there you have it. So, if our friend here, who was speaking right now here, will be consistent, then handa ba siya na explain sa atin na kung tama yung kanyang claim, then we could say that their holy book, which is the eternal speech, has been burned into crisp. Well, ang tayong masasabi ko lang mga kapatid, consistency. Consistency is the key. Continue. Sino ngayon ang bumuhay sa Diyos? O, diba? Mga kapatid, Let me add here. Kasi ang point pa niya na dito ay ito pa. Bakit hinayaan ni Kristo na siya ay bubugin, patayin ng mga tao. Well, listen, if Christianity is true, and Isaiah chapter 53 was focusing to the Messiah na napahirapan, nagpapatayin, alang-alang sa sangkatauhan, it only makes sense. But in his belief, because he's God, never became a man, for example, or whatever, masyadong passive ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Well, how can it be? And then, dito pa lang sa title ng kanyang video na inyong napapansin, sabi, si Jesus hindi namatay kaya peke ang relihiyon at higit sa lahat walang kaligtasan. How did he know that? Anyway, let's continue. karumal-dumal na kasalanan ang magagawa ng tao na ang Diyos ay patayin nila. Strawman pa nga yan, mga kapatid. Strawman. Anyway. Paano nga, di wala na kayong Diyos pag pinatay niyo. Di ba? That's funny. We do not believe that God is one person with three modes. God is one in being with three divine, co-equal, and co-eternal persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. It is the Son who became man, not the Father. Anyway. O, di ba? Kaya, tignan nyo. Di ba? Sabi nila, alas 6, alas 12, pinatay daw ang Diyos nila. Pero, nakasulat sa Biblia, hindi po alas 6 hanggang alas 9. Contradiction po, merong alas 12 hanggang alas 3. Diba? Doon pa lang contradiction na mga kapatid. Can you define the word contradiction? Please.
I hope you could define first what the term contradiction really means. Pagka-contradiction ng issue, ang A ay hindi pwedeng equal ng non-A. Actually, naisagot na natin to kanina na. Yung tungkol sa Jewish time reckoning and Roman time reckoning. I don't want to repeat it myself again here. It sounds like he even had no idea if he knows it or not. But if he knows it and choose not to present it or whatsoever, well, that's not our problem. And still, the core point on the gospel accounts still remains that Jesus really died by crucifixion. Anyway. Tapos sa Biblia, nakasulat din, 4 po na kontradiksyon. Una, pinako daw sa krus. Pangalawa, itinali, ibinigti sa punong kahoy. Pangatlo, itinali, isinabit sa sanga ng kahoy. Pang-apat, itinali sa poste. Nakagapos lang sa poste. Pang-5, iniligtas siya ng Diyos sa kamatayan. Kasi nakasulat. Babasahin ko po sa inyo mga kapatid. Lalo na sa mga non-Muslim. Sabi dito mga kababayan, sa Biblia po ninyo, nakasulat po. Ito, sa Hebrew 5:7. Okay, he used the same passage. Laging out of context. Pero let's go for what he said here. Yung sinasabi daw niya na hindi raw sa krus kundi sa punong kahoy, may contradiction whatever. I have a question. Saan ba gawa yung krus? Na ginamit ng mga Romans para pagpakuan ito ng mga itinuturing na guilty in insurrection? Sa plastic? Sa bakal? Sa baso? Sa papel? Sa putik? Sa lupa mula sa Mars? Siyempre galing sa kahoy yung krus, di ba? Anyway, balik tayo sa isa sa mga tao dito. Mga naging... Wait a minute. Hindi ito eh. Ayun pala. Ano? Kita nyo. Wait a minute. Okay, let's go back here. Ayan. Let's say for example na sinasabing tawag dito na nakasurvive daw si Kristo sa cross. Pero alam nyo, kahit sabihin natin na naalis siya kaagad dun sa cross, napakalabo. At kung titingnan natin mabuti, no evidence exists that Jesus was removed while alive or that he was provided any medical care whatsoever. And even if Jesus had been removed prematurely and medically assisted, his chances of survival were bleak, napakalabo. At kung titingnan natin, mula sa mismong records ng Journal of American Medical Association, tignan nyo pa lamang mula sa pagkakagapos kay Kristo at siya ay hinagupit ng tinatawag na flagrum. Kung napanood nyo yung The Passion of the Christ, you know what I mean. Grabe yung nangyari kay Christ yan. 39 lashes sa likod. Pati yung kanyang mga laman at saka yung tawag dito, yung skeletal muscles ay kitang-kita na dahil sa sobrang sakit. Actually, halos maano na yan sa blood loss to. Blood loss to. Diba? At bukod pa rito, paano ipapaliwanag to? Diba? How come? At isa pa, napakalino po ng evidence, medical evidence pa yan, that Jesus really died by crucifixion. And when, tingnan nyo professional medical opinions are unanimous in concluding that Jesus died as a result of being crucified. Ayan. In fact, sa Gospel according to John, nai-record doon na sinaksak yung tagiliran ni Kristo. As you could see, dito pa lamang nung si Kristo ay nakabitin sa krus, na gawa sa kahoy at hindi po gawa sa plastic. Ayan ang nangyayari. Yung kanyang baga, as it is, dahil syempre, grabe yung bigat ni Kristo dyan. Kumbaga, syempre kailangan niya itaas ang kanyang sarili ng gamit ng kanyang paa, bagamat nakapako yung kanyang paa, para lamang makahinga kahit talagang masasabi na halos masuffocate na siya doon. Yung passive talaga dito, yung crucified victims, passive yung pag-inhale at exhale niya noon.
Now, at that point of time, noong sinaksak yung tagiliran niya, hindi lamang yung mismong karaniwang tagiliran na andyan. Halos papunta na ito sa puso niya. Lumabas to yung dugo at tubig. Take note, blood and water yan, mga kapatid. At ang napuruhan dito, yung tinatawag na yung pericardial ng puso. Now, our friend here insisted that Jesus was, Jesus was allegedly rescued by God or whatsoever. Pero, ayan. Ito. Dito tayo. Ayan. Wait a minute. Ba't ako napunta dito? Sorry. Ayan, now, sorry for that. Nahanap ko yung slide. Ito. I found it. So, yung pag-quote niya ng Hebrews 5:7, actually, I already discussed it when I have a reaction video to Mr. Domer. Ipinpoint natin, ang Hebrews chapter 5:7, wala namang tinutukoy dyan na si Jesus ay hindi namatay. Ang totoo, hindi itinanggi sa passage na yan na si Jesus ay namatay sa krus. In fact, here's my suggestion to you, my friends. Read the entire book of Hebrews. Read the entire book of Hebrews. And you will see that there are passages that has been discussed concerning to the crucifixion of Jesus Christ. In fact, ngayon, sa Hebrews 5:7, ano ba ang tinutukoy dyan doon? Sa paanong paraan tinupad ng Diyos Ama ang panalangin ni Kristo? It is by means of Jesus being resurrected from the dead. Yun po yun, mga kapatid. Concerning to that, for example, Hebrews 13, makikita natin, di ba? Excuse me. If we are being consistent in studying the scriptures, pinatotohanan po na si Jesus nga ay namatay sa pamamagitan ng crucifixion for our sins. And it has been proven that God heard and answered the prayer of Jesus through the resurrection. Now, sige, let's say for example na tama po ang claim niya kanina. Alright? Here's the problem. Di ba, sabi, nirescue daw ng Diyos si Jesus, di ba? Bakit kailangan pa na gumamit siya ng isa pang tao na wala namang kamalay-malay sa naging so-called naging accusation laban kay Kristo? Bakit yung tao na yun, na walang kinalaman doon, yun pa ang namatay? Yun pa yung naipako? It sounds like there's something wrong on that, right? Well, I mean, think about it, mga kapatid. Think about it. And if the claims of our friend here is true, then their God is the greatest deceiver of all, and the Jesus whom they knew is not the true Jesus at all. Their Jesus is in failure. Yan ang totoo. Now, let's go back here. Ulat po, ito sabi po dito, siya si Jesus sa kanyang kamatayan. Iniligtas po siya sa kamatayan. Through the resurrection, kapatid. Through the resurrection. Not through what you are thinking of. Okay? Paano pang maipapako sa cross? Paano pang mamamatay si Jesus at pagbabayaran ng mga kasalanan ng tao? Diba? Mga kababayan, paano pang mamamatay? Paano pang maipapako sa cross si Jesus kung siya po ay iniligtas na po ng Diyos? In what sense? By rescuing him simply? And after that, there is someone who will be the replacement.
so that he will be the one who will be crucified instead of Jesus? Is that what you are saying? Kasi if your claim here is correct, then are you telling us that your God is the one who deceived Jesus' enemies and also his friends and disciples? Yan ba ang ibig mong sabihin? Yan? I even asked this question to our Muslim friends many, many times. But what is their answer? Don't question. Don't question their God. That's sad. Kita nyo, mga kababayan, ang liwaliwanag, di ba? Actually, malabo ito. Why? Napakalabo. As I've pointed out here, if we read the book of Hebrews as a whole, yung kanyang claim dito, bagsak na bagsak. Even his claim here is correct, bagsak pa rin. Lalabas kasi na unethical yung ginawa ng kanilang Diyos. That's a sad part here. Anyway. Excuse me. Iniligtas siya ng Diyos eh. Yes, through the resurrection. Not based on what you're thinking. Iniligtas siya ng Diyos sa kamatayan. Through the resurrection, my friend. Through the resurrection. Paano pa siya mamamatay? Well, he died on the cross. And on the third day, he rose from the dead. That's the sign that God the Father was pleased in the perfect atonement that Christ has done. At tignan po natin. Sorry po sa background. Sorry po sa background po natin. Anyway, let's continue here. Sa tagpo na to, nagdadasal sa Diyos, humingi siya ng tulong, lumuluha siya, umiiyak siya, kasi hindi siya Diyos. That's funny. Because he became human being, right? Okay? And then, wait a minute. Bakit ganun kanyang prayer? Diba? Jesus said to the Father na alisin sa kanya yung saro ng paghihirap. Pero, ano yung naidugtong niya? Huwag daw kanya yung kalooban niya masunod, kundi yung kalooban ng kanyang Ama. And what is the will of the Father concerning to that matter? Please, balikan niyo po Isaiah 53 and you will see it. Anyway. Diba? May Diyos siyang tinatawag, hiningan niya ng tulong. Well, it only makes sense in the light of in light of doctrine of the Trinity, not in the light of what you believe here. Ilan ang Diyos? Isa. Yes, we agree. But what do you mean by the term one here? Are you talking about some sort of absolute one, or what Christians pointed out on what was called compound unity? Anyway, kung isa lang ang Diyos, na si Jesus yun, mga kababayan. Wait lang. Was he thought that we believe that God is one person with three modes? Hello? Bakit siya humihingi ng tulong sa Diyos? Ilan na ngayon ang Diyos? May nagdadasal sa Diyos. May humihingi ng tulong sa Diyos na Diyos din. Ilan ngayon ang Diyos? Malilito na kayo. Hindi na po tama. Hindi po yun nakakalito, kapatid. If you really know what the doctrine of the Trinity really is. And wait a minute. Even if he knows it, let's say for example, pero I don't know for sure, but what is his reason for that? Did he really know what Trinity really is? Kasi dito pa lang papasok yung strawman niya eh. We do not believe in three gods here. We don't. Diyan pa lang sa kanyang claim, mali na eh. Ay, nako. Mali na po yun. Diba? Dahil ang totoong Diyos, nag-iisa, siya lang mag-isa, wala nang. Kaya, yes, we believe in that. Come on. But the point here is that he misunderstood what Christians really believe concerning to the Trinity. We do not believe in three gods here. Ay, naku.
Allah, siya lang mag-isa, wala nang iba eh. Hindi siya po pwedeng humingi ng ibang tulong sa Diyos kasi siya nga po yung totoong Diyos. Siya lang mag-isa, wala nang iba, maliban pa sa Kanya. Diba? Kaya yan po ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, Okay. Yan daw ang tumutugit daw sa kanilang Diyos na isang deceiver. Yikes. Sorry but doon pa lang sa claim niya, mali-mali ang kanyang claim against Christianity. Strawman pa. We don't believe in three gods here, my friends. We do not believe here. We do not believe that God is one God with three gods. What we go on to ask for is what Surah chapter 6, 101. I no, I mean 7 ba yun or whatever. Pero nakarecord doon na ang Trinity daw ng mga Christian daw ay ang Ama, si Maria, at si Jesus. Which Christians never believe in that. Alright? Anyway, let's continue. mga kababayan, napakaliwanag eh. Na ang totoo pinapalabo lang niya. Di ba? Kita nyo, babasahin ko po sa inyo. Dito po sa Mateo 12:40, makikita po natin, sa Jesus may sinabi po na palatandaan. O, tignan po natin kwentahin po natin. O, kita po. Ito po, sinasabi po dito, o kita nyo mga kababayan, o dito. Sa 38, simulan po natin ng Mateo 12. Sabi dito, nang magkagayoy nagsisagot sa kanila, sa kanya ang ilang mga eskriba at ang mga Pariseo na nagsasabi guro. Guro ang mga Pariseo at mga eskriba, ang tawag kay Jesus Christ ay guro, hindi po Diyos, hindi po Panginoon. Syempre, ang mga kausap dito ni Cristo dyan ay yung mga unbelieving na mga tao dyan. Natural, they reject Jesus as their Messiah. Yun na nga, they even reject Jesus as God. They even go on to kill Jesus by means of crucifixion. Why? Because they thought Jesus was blasphemed. Ano ba naman yan? Ang liwanag po, guro ang tawag sa kanya. What was he think about it? Baka iniisip niya na hindi tayo naniniwala na si Kristo ay guro. Hello? We believe also in that. Anyway. Uulitin ko po. Nang magkagayoy nagsisagot sa kanya ang ilan sa mga eskriba at mga Pariseo. Alam niyo po ba yung mga eskriba, sila po yung tagapagsulat. Yung mga Pariseo, sila po yung mga matatanda sa pananampalataya sa panahon po ni Jesus Christ. Which is ironically, most of the Pharisees rejected Jesus. They thought that Jesus was allegedly insane. They thought that Jesus was allegedly a false Messiah. They thought that Jesus is a blasphemer. Why are you quoting that? Sila po yun. No? Nang magkagayoy, nagsisagot sa kanya ang ilan sa mga eskriba at mga Pariseo na nagsasabi, guro, ibig naming makakita ng isang tanda sa inyo. Pero sumagot si Jesus. Datapuat siya ay sumagot sa kanila, isang lahi na masama at mapangalon niya ay humahanap ng isang tanda at hindi siya bibigyan ng tanda ng anuman kundi sa tanda kay Propeta Jonas. Wala daw ibang tanda maliban sa tanda kay Propeta Jonas. Kita mo, sabi dito, sapagkat kung papaanong si Jonas ay napasatian ng isang balyena sa 3 araw at 3 gabi, ay gayon din naman ang anak ng tao mapapasailalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi. Kita nyo mga kababayan, ang liwanag Wala daw ibang tanda maliban sa tanda kay Propeta Jonas. Kung paanong napasailalim ng 3 araw ng 3 araw, 3 gabi. Kita mo, gayon din ang anak ng tao. Anak ng tao. Si Jesus Christ, sinasabi niya sa sarili niya,
anak siya ng tao, hindi siya anak ng Diyos. Practically speaking, yung pagiging anak ng tao ni Kristo, yung title na Son of Man, it reminds us on what Daniel had saw in a prophecy. Daniel chapter 7 verses 13 to 14. Basahin lang natin, no? Na kung saan, ganito po ang nakasaad. In Daniel chapter 7 verses 13 to 14. And ironically, it was talking about Jesus being the Son of Man who's seated at the right hand of the Father and coming on the clouds of heaven, which is, it sounds like a divine point of view here. Anyway, basahin natin. Daniel chapter 7 verses 13 to 14. Pagkatapos, nakita ko, sabi ni Daniel, I'm reading in the certain translation ang salita ng Diyos. Anyway, pagkatapos nakita ko ang parang tao, parang anak ng tao naman yung sa ibang mga salin. Nakita ko, sabi ni Daniel, nakita ko ang parang tao na pinaliligiran ng ulap. Lumapit siya sa Diyos na matagal nang nabubuhay. Pinarangalan siya at binigyan ng kapangyarihang maghari at naglingkod sa kanya ang lahat ng tao sa iba't ibang bansa, lahi at wika. Ang paghahari niya ay walang hanggan at walang makakapagbagsak ng kaharian niya. And when Jesus quote it, when Caiaphas asked him in Mark chapter 14 verses 61 to 62 na siyang babasahin natin ngayon, let me read here. Kaya tinanong siyang muli ng punong pari, ikaw ba ang Kristo na anak ng kapuri-puring Diyos? Listen to this, what he said here. Sumagot si Jesus, ako nga. Oh my goodness, he claimed to be the great I am. At ano pang kadugtong? At ako na anak ng tao ay makikita ninyong nakaupo sa kanan ng makapangyarihan. At makikita rin ninyo ako sa mga ulap na paparating dito sa mundo. Sounds like Jesus claimed to be the fulfillment of the prophecy from Daniel chapter 7 and it was being recorded in Psalm chapter 110 verse 1. And now Mr. Sakaging assumed that when Jesus talked about himself to be the Son of Man, it means that Jesus is man and not God, or the divine Son of God. Which is which? Hindi siya Diyos, anak siya ng tao. Yeah, unless alam mo po yung prophecy from the Old Testament at yung background yun. Dahil si Maria, nung dumating si Angel Gabriel, ang sabi ni Angel Gabriel kay Maria, ikaw Maria ay magdadalang tao. Yeah, that's the point of incarnation. Jesus became man through the virgin birth. Hindi po sinabing magdadalang Diyos ka. Strawman 101. Magdadalang tao. Yeah, we believe in that as well. Kaya nung lumaki si Jesus Christ, sabi niya sa sarili niya, anak siya ng tao. Mukhang hindi niya yata batid yung tinatawag na prophecy. Bakit tinatawag ni Kristo ang kanyang sarili na Son of Man? Oh, come on. Siya anak ng Diyos. Maliwanag ba mga kababayan? Pinalalabo mo lang. Ang liwanag oh. Kung Biblia ang pagbabatayan natin, malinaw. Kaya lang, ayaw nyong paniwalaan at ayaw nyong intindihin. Frankly speaking, strawman to eh. Bukod dyan, ad hominem. Ano yan? Anong klaseng? Come on. Anyway. Mga kababayan. Ang liwaliwanag po. Maliwanag. Okay, yun na po. Si Jonas. Pag tinignan po natin, yung kay Propeta Jonas na kanyang pagpasa ilalim po doon sa ilalim ng balyena. Nardiyan po siya ng balyena. Ang tanong po doon, namatay po ba siya sa ilalim ng balyena? Sa tiyan ng balyena? Ng 3 araw, 3 gabi? Hindi po. O, babasahin po natin kay Propeta Jonas. Sabi dito,
Sa gayoy, kanilang binuhat si Jonas at inihagis sa dagat. At ang dagat ay tumigil sa kanyang puot. Sabihin, dito po, buhay po si Propeta Jonas na itinapon sa karagatan. Kasi yung may dilobyo po, malakas po yung alon, itinapon po si Propeta Jonas. Nang magkagayoy, natakot na mainam ang mga tao sa Panginoon. At sila ay na naghandog ng isang hain sa Panginoon at nagsipagpanata. At inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda upang lamunin si Jonas, at si Jonas ay napasatian ng isda na 3 araw at 3 gabi. O, kita mo? Si Propeta Jonas, Anyway, he was explaining here about the sign of Jonah. Well, titignan po natin later on kung tama po ang kanyang interpretation. Kasi later on by God's grace, we'll go on through that. Let's go back. ay nagdasal at nanalangin, at siya po ay iniluwa ng balyena. Kita mo, hindi po. Kung namatay po siya, may tao bang nananalangin na patay? O may patay ba na nananalangin? Si Propeta Jonas, buhay po siyang iniagis sa karagatan at iniluwa po siya ng balyena, buhay po. Nasa ilalim po siya ng balyena, ay buhay na buhay at nananalangin pa po siya. Oh. Diba mga kababayan? Ang liwanag eh. Kaya si Propeta Jesus Christ, sabi niya, ito yung palatandaan na nag-iisa lamang, wala nang iba, maliban sa maliban kay Propeta Jonas, wala nang iba na palatandaan. Kung paano siyang napasailalim ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng balyena, gayon din ang anak ng tao napasa ilalim ng lupa ng 3 araw, 3 gabi. Wala. Oh, huling-huli. Napasa ilalim sa lupa si Kristo. What does it mean? Hindi raw siya patay? Huh? Anyway. Pong sinabing mamamatay po siya ng 3 araw at 3 gabi, mga kababayan. Yan po ang maliwanag eh. O kita nyo, Biblia sa Hebrew 5:7, dininig yung panalangin ni Jesus. Through resurrection, not through some sort of rescue and replacement. Iligtas siya sa kamatayan. Through resurrection again. Hindi siya namatay. Yeah. Basahin mo yung Book of Hebrews as a whole. Dito po sa Mateo, Mateo, ang palatandaan na binigay ni Jesus Christ dahil hindi siya sinungaling. O yun pa, sinasabi nyo, di sinungaling si Jesus, pero ngayon pinaparatangan yung sinungaling siya. How? Pamaya, explain natin ng konti. Later on. Sinabi niya kay Propeta Jonas, wala nang iba maliban doon. Hindi siya mamamatay. Si Propeta Jonas, binasa natin, namatay ba siya? Hindi. Nagdadasal pa nga siya doon eh. Bago siya ihagis doon sa karagatan, buhay siya. Nung iniluwa siya ng balyena, buhay na buhay si Jonas. Nung nasa loob siya ng balyena, nananalangin siya. Hindi siya namatay, mga kababayan. Oh. Pag sinabi niyong namatay si Jesus Christ, parang sinabi niyo na sinungaling si Jesus Christ, hindi ka nagsasabi ng katotohanan. Ironically, mukhang mata-turn around uli yung claim na yan. Why is it? Please listen carefully. Wait a minute. Let me find the set slide here. Hinahanap ko pa eh. Sorry for that. Ito ba yun? Hinahanap ko pa yung tungkol sa Sign of Jonah eh. Hindi ko nasali. Sayang. Pero wait, let me find it. Pasensya na po sa natin. Ay, ito yata. Ay, napunta ako dito pabalik. Sorry. Ito, nasagot na natin to kanina. Kung si Kristo ba ay namatay hindi, naipako, 9 o'clock or whatever. Yan, we have already answered that. Hindi. Ito. About
3 days and 3 nights. Mamaya i-discuss natin to. Nahanap ko pa kasi yung ano eh. Oh, not this one. Pasensya na po ha. Medyo mag-ano tayo dito. Ito ba yun? No, not this one. Sign of Jonah kasi hinahanap natin. Parang hindi ko siya nasali sa slide. Sorry. But anyway, let's go back to this one. Ayan, dito muna tayo. Sorry po, no? Hindi ko nahanap yung slide na yun. But anyway, sige, let's go through the sign of Jonah. And please listen to this. The phrase sign of Jonah was used by Jesus as a typological metaphor for his future crucifixion, burial, and resurrection. Jesus answered with this expression when asked by the Pharisees for miraculous proof that he was indeed the Messiah. Take note, itong mga Pariseyong ito, take note, they already decided that Jesus is not the Messiah, and yet they went on to go on to say, pakiusap, kung ikaw po talaga Messias, maghimala ka. Parang kina-challenge baga. Anyway, the Pharisees remained unconvinced of Jesus' claims about himself, despite his having just cured a demon-possessed man who was both blind and mute. Shortly after, the Pharisees accused Jesus of driving out demons by the power of Satan. They said to him, "Teacher, we want to see a sign from you." So sumagot si Kristo. Nung sabi niya, "A wicked and adulterous generation asks for a sign." Rebuke niya yun eh. O, tuloy natin, sabi niya, "But none will be given it except, sabi niya, except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." Nabasa po mismo niya yan, no? Pero ang pinupunto niya, tingnan mo, hindi namatay si Jonah, so the same as Christ. Pero wait. Sa bagay, nabasa naman na niya yung tungkol sa Jonah chapter 1 verse 15 to 17 and Jonah 2 verse 10. Ano ba ang focus talaga ni Kristo concerning to this sign of Jonah na natatawag? Actually, it's these 3 days that Jesus was referring to when he spoke of the sign of Jonah. Nagpakita na si Kristo ng mga himala bilang patunay sa kung sino siya. Gumawa nga siya ng himala sa harapan mismo ng mga Pharisees. Pero imbes na maniwala kay Kristo, inakusahan nila si Kristo na gumagawa siya ng himala under Satan's spell. They accused Jesus of doing this by the power of Satan. Jesus recognized their hardness of heart and refused to give them further proof of his identity. However, he did say that there would be one further sign forthcoming. At ano to? Hindi yung nirescue siya ng Diyos and then na-replace siya ng isang pantao na walang kamalay-malay. No. Jesus pointing out the fact that he will raise to life again. He did say that there would be one further sign forthcoming, his resurrection from the dead. Yun po ang tinutukoy diyan ng Panginoong Jesus, ang kanyang muling pagkabuhay. At walang kinalaman doon ang sinasabi nila concerning Surah 4:157 na maraming questionable claim. At bukod pa rito mga kapatid, mga kaibigan, kung tignan man natin yung Jonah chapter 2, di ba sabi, hindi raw namatay si Jonah. Pero let me read here, verse 2, Jonah chapter 2 verse 2. At kanyang sinabi, was talking about Jonah praying to God here, "Tinawagan ko ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati at siya'y sumagot sa akin. Mula sa tiyan ng Sheol." Wait a minute.
mula sa tiyan ng Sheol, ako'y sumigaw, at iyong dininig ang aking tinig. I'm reading ang Biblia translation here. Let's go to magandang balita. Anong sabi dito? Sabi ni Jonah, Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, manalangin ako sa inyo at sinagot ninyo ako. Oh, listen to this. Mula sa daigdig ng mga patay, ako'y tumawag sa inyo at dininig ninyo ako. Wait a minute. Mula sa daigdig ng mga patay? Di ba pag sinabing daigdig ng mga patay, patay na. Right? Alam niyo, there are some theologians na parang ini-insist nila that Jonah has been killed when Jonah was being ginawsdak ng isang malaking isda. So there's a possibility here, malamang sa malamang, that Jonah was dead while he was on the stomach of the said huge fish. So it only makes sense pala, diba? And by the way, let me read here again yung sabi ni Kristo. Listen. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Wow! Hindi po pala sumusuporta doon sa interpretasyon niya. So, ang problema, pinalabo lamang ngayon in the light of the worldview na kanyang pinapaniwalaan. Which is, well, sad to say. Very sad to say. So, at this point, let's continue here. Ngayon, ang mga tao papipiliin, sino ang paniniwalaan nyo? Si Jesus Christ ba o yung tagapagtayo ng mga iba-ibang reliyon at tagapagturo ng Biblia na nagliligaw lamang na mga false defender? Ha? Kanino kayo maniniwala? Sa Biblia na sinabi ni Jesus Christ o sa mga taong nagtuturo ng mali? Dito pa lang, guilty na siya sa ad hominem eh. But sige, let's take it for granted. Kanino ba ako maniniwala? Kay Kristo. Na siya nagsasabi na siya ang daan, katotohanan at ang buhay? O sa kanya na pag-quote ng Bible passage out of context pa? Kasi take note, my friends. Tignan nyo in Matthew chapter 16, I will read here. 16 verse 21. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin. Sabi niya to sabi niya. Sabi ni Kristo, ako'y papatayin ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Wow, it's Jesus who said that. Okay? Meron pa. In Matthew 17, let me read. Matthew 17 verse 22 to 23. When they came together in Galilee, tumutukoy kay Kristo to, he said to them, the Son of Man is going to be delivered into the hands of men. They will kill him, and on the third day he will be raised to life. I'm quoting Jesus here. No. O meron pa. I guess in Matthew 19 ba yun? Or Matthew 18? Matthew 18 nga. Sorry for that. Matthew 20 pala. Matthew 20, sorry. In Matthew 20, Jesus predicts his death a third time. Yan in verse 18. Matthew 20 verse 18, anong sabi ni Kristo? We are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and the teachers of the law. They will condemn him to death. And in verse 19,
and will hand him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified. And on the third day, sabi pa niya, he will be raised to life. Tatlong beses niyang in-emphasize yung prediction niya na siya ay papatayin at muling mabubuhay on the third day. And by the way, in Matthew 20 verse 28, Jesus said, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. So now here is my question to you all of here, my friends. Saan po tayo magtitiwala? Sa Panginoong Jesus na nagdeklara at nagpropesiya na siya talaga ay mamamatay at muling mabubuhay? O sa tulad nito na he went on to quote many passages from the Bible out of the proper context. Which is which? And if he really believed that Jesus said those words, and now he went on to say that Jesus allegedly never died, so it is he who accused Jesus as a liar, not us Christians, not us. Anyway, Di ba? Ang liwanag, oh. Dininig yung kanyang panalangin. Iniligtas siya sa kamatayan. yes, by means of resurrection, I repeated it again and again. Hebrews chapter 5 was not talking about what he was saying here. Tapos dito, yung kay Propeta Jonas, hindi siya namatay. Ironically, Jonah said na mula daw sa Sheol, naligtas siya. Nabasa ba niya yung Jonah chapter 2? I don't know. 3 araw, 3 gabi. Si Jesus Christ mamamatay ba? Yes. Yes, he was talking about the 3-day period where on the third day, he rose from the dead. So dito pa lang, meron ng mali sa assumption niya. O kita nyo? Pag sinabi nyo namatay ng 3 araw, 3 gabi si Jesus Christ, sinungaling kayo. At parang sinabi nyo sinungaling si Jesus Christ. Hindi. No, it is you who lied to us, my friend. If you truly believe in the words of Jesus, hindi kayo namimili ng mga talata na tulad ng inyong ginagawa. With all my due respect, it's very, you know what, my friends? If you still remember, I have done many videos concerning to this. Na kung saan pinesenta natin yung mga reasons why Jesus died on the cross and why he rose from the dead. We have historical evidence and medical evidence that support that Jesus really died on the cross. Even non-Christian sources even pointed out that Jesus really died on the cross. The crucifixion was happened publicly. At yung record doon sa Surah chapter 4, verse 157, bukod sa ito ay walang patunay sa historical account, bukod sa ito ay naisulat supposedly 500 years after the time of Jesus and his original apostles. If Surah 4:157 is correct, there are theological problems here. Anyway, let's go back here. Totoo yung sinabi niya. Di ba? Kaya nasa sa inyo po yung pagpapasya, mga kababayan. Yeah. But according to a certain guy who is a fan of this preacher, wag daw natin questionin ang kanilang Diyos. Here's my question. How could I trust a certain deity na pinuputol niya yung critical thinking at kalayaan ng pagpapasya sa mga tao? How come? At lalo na, sige, sakyan natin. Yung sinabi niyo 3 araw, 3 gabi, namatay, isang malaking kasinungalingan. Bakit? Tingnan mo, bilangin natin. Biyernes, contradiction nyo na. Sabi nyo, alas 6, alas 12. Sabi naman ng iba, alas 12, alas 3, nakasulat sa Biblia. Contradiction. Biyernes. Oh. Tapos,
sa linggo ng madaling araw, buhay na si Jesus Christ, sabi nyo. Yan ang ginagawa nyo eh. Tignan nyo nga kung 24 oras, pumapatak yan ng 72 hours. Pero pag binilang nyo, tignan nyo, biyernes ng araw, kinagabihan ng biyernes, isang gabi, isang araw, isang gabi, kinabukasan ng Sabado, isang araw ng Sabado, kinagabihan ng Sabado, ilan na? Kinagabihan ng Sabado, madaling araw ng Linggo, wala na si Jesus Christ. Kwentahin nyo nga mga kababayan kung 3 araw, 3 gabi, kung 72 hours ba yan, mas lalong kasinungalingan. Lalong kasinungalingan. Kasi paano papatak yung 3 araw, 3 gabi, mula biyernes hanggang linggo ng madaling araw? Bilangin nyo po yan mga kababayan kung ilan. Kaya mga kababayan, matagal na kayong pinaglololoko, gamitin nyo po yung utak po ninyo. Come on. What about 3 days and 3 nights? Ang tinutukoy ba ni Kristo diyan ay yung 72 hour na yan? Was Jesus saying that he would be dead for 3 full 24-hour periods before he would rise from the dead? I would like to ask, alam ba niya yung kultura ng mga Jews noon? Alam ba yung tinatawag na Jewish time reckoning? Matagal na pinagdulo. What on earth was that for? Ad hominem na naman. Anyway, the phrase 3 days and 3 nights need not refer to literal 72-hour period. Sorry, hindi po yun ang tinutukoy. Hindi po tinutukoy dyan yung 72-hour period na yan. Hindi po siya literal na 24 oras. Rather, according to the Hebrew reckoning of time, the days could refer to 3 days in part or in whole. Kumbaga, bahagi ng isang araw o kaya kabuuan ng isang araw. Let's say that Jesus was crucified on Friday. According to the standard reckoning, Jesus died at about 3 p.m. on Friday, day 1. He remained dead for all of Saturday, day 2. He rose from the dead on early Sunday morning, day 3. Attempts to place Jesus' death on Wednesday to accommodate a literal 72-hour period are probably not necessary once we take into account the Hebrew method of reckoning of each day as beginning at sundown. So, it seems that the expression 3 days and 3 nights was used as a figure of speech. Alam ba niya yung tinatawag ng mga matatalinghagang pananalita? Sana po, alam po niya. Anyway, so in short, yung 3-day, 3-night period na yan ay hindi tumutukoy sa literal na 72-hour period na yan. Kumbaga, bahagi pa lamang ng oras na yon, bahagi pa lamang ng araw na yon, it's already considered day 1. Ganun yun. Ganun yun when we go on to the Hebrew reckoning of time na tinatawag. Tapos agad ang sabi, matagal na kayo pinagluloko. Don't use ad hominem, please. It does not work your argument here. Hay, naku po. Yung isipan nyo, yung inyong pandinig, buksan nyo po ang inyong mga puso para hindi po kayo napapahamak. Itong mga tao na nangloloko, ng mga kaluluwa ng tao na nang uhot-hot na ng pera, ang kanilang reliyong ginawang negosyo. Oh my gosh. Napunta na siya dun sa mga accusations na yan. What are we talking about here, my friends? We are talking about the reasons if Jesus really died on the cross or not. Bakit napunta siya sa mga ngaral or whatever? Huh? We are talking about the death and resurrection of Jesus Christ. We are examining the evidence here. Ang ine-examine po natin dito, ebidensya. Hindi lang puro assumption. Ano yan? Okay, tuloy natin. Pera. Mananagot kayo. Nililigaw nyo yung mga tao. O hindi nyo sinasabi ang katotohanan. Puro kayo kasinungalingan. It sounds like parang
nagtatapon siya ng boomerang. You know what I mean, my friends? Yan ang ginagawa nyo. Sa halip na nakakuha na kayo ng pera, hinuthutan nyo ng pera yung mga tao, inuto nyo pa sila, pagkatapos nyo, niligaw nyo pa yung kanilang mga kaluluwa. Dapat sana nagsabi na kayo ng katotohanan eh. Kasi binayaran na kayo eh, binigyan na kayo ng pera. Ah, come on! Is that what you're saying? We are analyzing the evidence here, my friend. And yet, you even do not answer our questions. What are your evidence that's supporting the claims of Surah chapter 4, Surah chapter 4, verse 157? What are the evidence? We are still waiting. We are still waiting. And yet, you're just accusing people here. It does not work here. Please. For the love of God, wag ganyan. Focus to the evidence. Hindi yung tipong umatake pa ng tao, pambihira naman. Nang hut-hut na kayo ng pera. Dapat sana, sinabi nyo na yung katotohanan para man lang makabawi sila. Oh, sa inyong pangluloko. Diba? Kaya sa araw ng paghukom, ang mga tao, magsisisi sila. Sasabihin ng mga tao, law kunna nasma'u ang naqilu ma kunna fi ashabis sair. Kung kami lang sana ay nakinig at ginamit ang aming pag-iisip, sana ay wala ka naglalagablab na apoy ng impyerno. But ironically, according to a certain guy, when I ask questions why Allah did this or what, sabi wag daw questioning. So walang critical thinking pala ang kanilang paniniwala. Come on, be consistent. Kaya pala napunta sa impyerno, hindi ginamit yung tenga, hindi ginamit yung kanilang isip, ang kanilang utak, tango lang ng tango, nagpauto ng nagpauto. Wait, para may pinapatamaan siya. Ironically, hindi po sa Christianity yun. Nako, alam na this. Ito namang nang uuto, kuha lang ng kuha, nangungulimbat lamang ng nangungulimbat ng pera. Diba mga kapatid? Maawa kayo. Kayo na mga false defender, na mga negosyante ng inyong mga reliyon. Mas lalo ka pong maawa sa mga taong nakikinig sa iyo. Ito ang aming challenge sa inyo. If you think that your belief is true, let them examine those sources for themselves, not just listening to you. Yan. If the claims that you are saying were true, let them examine what they believe based on the sources. Not just tipong nagrarant na lang. Ranting na yan eh. Rant na po yan. Ay, naku po. Maawa kayo sa inyong mga kaanib. Sabihin nyo sa kanila kung anong katotohanan. Hindi puro kayo kasinungalingan. Maawa kayo. At kayo ay madodoble ang inyong parusa sa kabilang buhay. Kasi isusumpa kayo ng mga taong iniligaw ninyo. Na hinuthutan nyo ng kwarta, ng pera. Para lang dito sa mga mundong bagay. Hindi kayo nagsabi ng katotohanan, puro kasinungalingan. Parang, ito lang suggestion. Tingin po sa salamin. Tingin na lang sa salamin. Anyway. Iniligaw nyo ang mga tao. Kayo naman, mga uto-uto kayo. Tango lang kayo ng tango. Gamitin nyo yung mga pandinig nyo, yung utak nyo. Dahil ang sinabi sa Quran, sa araw ng paghuhukom, pag nasa impyerno ng mga tao, nasa parusa na, nilalasap na nila ang parusa ng Allah, sasabihin nila,
kung kami lang sana ay nakinig at ginamit ang aming pag-iisip, di sana'y wala kami sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Question, what passage are you talking about? And by the way, di ba dapat yan po yung sinasabi rin namin eh. Don't lie. I mean, i-present nyo po yung totoo about what you believe to the people who listen to you. Based on evidence, not just based on assumption. Pero palibhasa, puro assumption na lang eh. Ang ginawa na lamang ng ating kaibigan dito. Ay, nako. Magsisisi sila. Ha? At ang Maybe I will go on to that here. Kasi nagrarant na lang siya dito. mumusong, malaking kasalanan, karumal-dumal na magagawa ng tao. Nasabihin niya, patay niya yung Diyos, napatay ang Diyos, pinatay ng makasalanang tao. Ha? Natutulog ang Diyos, kumakain, umiihi. For the love of God, we do not believe that Jesus, as God, do those what humans did. Come on! We believe that Jesus is human too. We believe that Jesus is fully human. We do not believe that Jesus was just assumed to be human, although he's not. No! Di ba nga sabi ng John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us? Yung naranasan ni Kristo bilang tao, ay naranasan din natin. Maliban sa isa, you know what? I know he believes in that as well. That Jesus is sinless. Pero anong explanation dyan ng Quran at ng Hadith? Wala eh. Walang explanation why Jesus alone is sinless. But in Christianity, mayroong reason why Jesus is sinless. Okay? And by the way, medyo mag-ano lang tayo dito. Kasi yung iba, parang paulit-ulit lang yung kanyang claim. Punta sa apoy ng impyerno. Katang katotohanan sa kabulaanan sa kasinungalingan ay maliwanag po sa pananampalataya. No, it doesn't. Actually, mas lalo pang pinalabo. Take note, actually, dito na tatapusin to. Kasi kung kitang-kita yung mga evidence that Jesus really died on the cross, dito pa lang, mula sa reliability ng Bible hanggang sa mga ancient sources, yung probability ng pag-survive sa crucifixion ay talagang mababa, lalo sa medical point of view. Okay, tingnan nyo man yung records ng American Medical Association. Yung journal nila, ayan, mula dito sa paghagupit kay Kristo hanggang sa siya ay naipako sa krus, ayan, napakalinaw po ng evidence yan. Ayan. Kahit yung mga professional na mga professional sa medisina, they are unanimous in concluding that Jesus really died as a result of being crucified. Kitang-kita, kahit pa dito, kung paanong yung hinahabol yung hininga diyan, kasi talagang matindi yan. And Jesus was died in asphyxiation, kumbaga. And then, inulos yung tagiliran niya, sinaksak yung tagiliran niya. And you already saw that. At saka, kahit sabihin nakasurvive si Kristo dyan, sige, let's take for granted. Imagine mo si Kristo, lumabas doon sa naturang libingan, pero sugat-sugat, andun pa yung talagang matindi yung pinagsusugatan niya, o nakita siya ng mga apostol. And then, nagdeklara na siya daw ay muling nabuhay. Makukumbinsi ba yung mga apostol ni Kristo doon? Kung tama yung point na yan na tinatawag na stone theory, na tinatawag, well, it doesn't make sense, right? So then, as you could see, again, yung conclusion nila dito mula sa Journal of the American Medical Association. Now, you read here, yung pinaka-importante. Accordingly, interpretations based on the assumption that Jesus did not die on the cross appear to be at odds with modern medical knowledge. Yun po yun. Pero sige, let's say that Jesus never died.
Let's say that Surah 4 verse 157 is correct. Una pa lang ang laki ng problem. Why? Kasi malaking question na yan. Malaking question na yan. Why is it? Tingnan nyo. Bakit hindi na lamang ni-rescue ng Diyos? Halimbawa lang kung totoo yung Surah 4:157 na yan. Bakit hindi na lamang niligtas ng Diyos si Jesus nang walang anumang isasagawang deception? Diba? Also, kung tama yung Surah 4 verse 157, yung Diyos na kinikilala nila, yun ang nag-imbento ng Christianity, hindi si Pablo. But if Surah 4 verse 157 is true as well, their God is the deceiver and their Jesus is a failure. Yun ang reality. Kung totoo ang Surah 4:157. Well, actually, dapat nga patapusin ko sana yung buong video, but puro ko na lang, paulit-ulit na lamang yung claim nang wala namang kung anong talaga mga evidence na papatuloy doon. Lumalabas na puro out of context pa yung mga passage na nai-record. It's very ironic na yung mga ad hominem na pinesenta niya, it only backfires to them, not to Christians, especially to the Christians who really studied the Bible with reverence to the one who inspired the Bible. At bukod dyan, as we know it, in the Resurrection Sunday, we are celebrating the fact that Jesus had risen from the dead. At talagang talo na ang kasalanan, talo na ang kamatayan, talo na ang kamandag nito. Why? Dahil bukod sa yung pag-aalay ni Kristo, alang-alang sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ito ay perpektong handog at ito'y tinanggap ng Ama sa kanyang muling pagkabuhay. Pinapatunayan kung sino talaga siya at na tayo ay may pag-asa sa buhay na walang hanggan. So, that's all for this excuse me. So that's all for now. And I hope and I pray na pinagpala po ang lahat sa pakikinig nito. And I recommend everyone to examine those evidence. Huwag lang po kayo maniniwala na sa sinasabi ko or whatever. For the love of God, please examine those evidence and compare it to His claims. It's up to you who will decide here, okay? So that's all for now. Maraming salamat po sa inyong panunod at pakikinig. God bless sa lahat. Jesus is Lord.